Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan ang aking background. May mga kung ano-anong kalat dito. Ayan. May karton kasi lagi pong umuulan mga kaibigan. Yan, pagpasensyahan niyo po ang iyak ng aking apo. Nandoon po sa kabilang kwarto sila. At ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin kung ano po ba ang nararamdaman ng merong depresya sa puso. Ako po nung mga panahon na hindi ko pa po nararamdaman yung aking breast cancer, wala pa po akong nararamdaman din sa aking puso. Bali, normal po yung aking pakiramdam, nakakain ko kahit ano. Pero nung napansin ko nga po na nadideform yung aking breast, so yun po yung panahon na nagpamammogram ako at doon ko nga po na naman na may breast cancer. Pero before po na ako nagpamammogram, meron na po akong nararanasan na parang kinakapos po ako sa paghinga. At tumataas po ang aking BP. Sinasabi ko naman wala namang dahilan para ma-high blood. So yun, parang ang paliwanag po sa akin ng isang doktor, parang nagkakaroon ng komplikasyon mula po doon sa aking cancer, parang apektado ang puso. So, yun lang po hanggang sa naranasan ko po. Kapag meron po tayong nararamdaman na sa ating puso o pakiramdaman, ako po ang experience ko, yung pagkabog ng aking puso. Hindi po hindi po matagal na, kumbaga yung dahan-dahan, hindi po bigla yung masaya ka, malungkot ka, tulog ka o kahit kalmado ka, bigla po siyang tumatalon. Alam niyo po yung karamdam na biglang tumatalon, parang may bumubuga sa ilalim. Tapos pag gano'n na po ang experience ko po, umaalon po itong dibdib ko. Talagang umaalon. Akala mo may nagkahabulan na ibang bagay sa loob. Na talagang grabe po yan ang ang pintig. Abnormal na pintig. Kaya kapag ikaw ay nervyosa, talagang mamamatay ka. Ako po pag naramdaman ko na yung biglang parang may bumuga, parang may tumalon, kasunod na po yan ang grabe na po yung kabog, talagang ganun-ganun ang dibdib ko. So, unang-una, kailangan ko munang pakalmahin ang aking sarili. Tapos nagpe-pray ako. Tapos, iinuman ko po siya ng gamot na pangpakalma. Iinuman ko na rin ng gamot na pangpababa ng BP. Kasi once po na ang puso po ay abnormal na ang heartbeat. Kasi ang heartbeat ko po, umaabot ako ng mga 130 ang aking heartbeat. Talagang na po yun, parang suffocate ka ng huminga. Sa habag lang po talaga ng Diyos. Kaya po ako ay buhay pa. Tapos ang aking blood pressure ay umaabot po ng mga 220, 230. Kapag grabe po yung alon ng aking puso. So, iinuman ko na po yan agad ng pangpalusaw ng malapot na dugo. Iinuman ko ng pangkabog sa puso. Iinuman ko ng oxygen sa puso. At yung gamot ko na pangpuso, 10 minutes lang po yan ang ginagawa kong gamot para inumin po ang mga gamot na yan. At sa awa po ng Panginoon,
ay nakakahinga uli ng normal. At kapag meron pong karamdaman sa puso, mga kaibigan, huwag po tayong nagli-lipstick kasi kapag may atake ka, meron po kasing ataking palihim lang. Yung minsan hindi ko makabog, pero bakit nangingitim yung labi natin, yung lips natin. Ako po, may mga history po ako na hindi ko makabog, pero parang dinadaganan ng hollow blocks yung dibdib ko. Tapos yung lips ko po yan, maitim na po yan. Nagsisimula siya sa parang dark na na chocolate. Ganon. Minsan nag-uubi. Paikot po yan sa lips. So kapag naka-lipstick ka, hindi mo makikita na meron ka na palang atake. Minsan naman, yung kuko. Kaya nga po, sinasabihan din ako ng mga kakilala kong doktor na huwag kang mag-cutex, huwag kang mag-lipstick kasi dyan mo makikita yung atake sa kulay ng iyong kuko at ng lips. So, yan mga kaibigan, mahirap pagkatiwalaan ang puso na merong diferensya. Kasi yung atake, paiba-iba eh. May time po na kahit tulog ako, bigla ako magigising, hindi ako makahinga, tapos namamanhid po itong aking kaliwang kamay. Nandoon yung tulog na tulog ka. Ako mostly po ng atake ko mga hating gabi o kaya 2 o'clock ng madaling araw. Yung bigla ako magigising na nagchichill na ako. Grabe po yung ginaw. Tapos, nung mga nakaraang gabi nga po na gising ako nung linggo ng Sabado ng gabi. Nagising ako mga 1:30 AM. Grabe na po yung alon ng dibdib ko. Buti na nga lang nagigising ako. So, may mga gamot pa ako at alam ko na po yung aking gagawin. Doon naman po sa yung nag-chill, iniinuman ko pa rin po yan ng gamot. Pero hindi po yan agad-agad nakukuha yung panginginig ng buong katawan ko. Kaya ang ano ko po dyan, yung takuri, iniinit ko po yan ang takuri. Tapos ginaganon ko po yan ang kamay ko para makapasok po ang init sa dito, lalo na sa aking puso at sa aking katawan. Minsan, katabi ko na po yung takuri ko na regalo ng aking pinsan sa higaan. Yan. So, nakakatakot kapag merong atake. Kaya lang mga kaibigan, kapag pumunta naman tayo sa hospital, gaya ko, ng mga nakaraan, lagi ako ng emergency. Naku, mula 2016 hanggang 2019. Yan na ang last ko na kasi pinag-aralan ko na po yung yung aking karamdaman. Meron pa pala mga 2021 atake na tahimik. So sabi ng ng doktora, yung residence doctor, mag-stay na ako at mag-confine kasi matindi yung atake. Pero sabi ko, sanay na ako doon sa atake ko. Pirma na lang ako sa waiver at ako'y uuwi at sa bahay na ako magpapakalma. Wala po, ako sa tingin ko lang mga kaibigan, nakakatulong po ang ang mga western medicine, ang mga dahon-dahon. Pero higit sa lahat, ang nakikita ko na nangyayari sa buhay ko since 2016 hanggang ngayon ay yung himala at habag ng ating Panginoon. Kasi hindi ko na nga po mabilang, hindi ko na maalala kung ilang beses ako inaatake. Alam niyo po ba yan, may time sa isang araw na madaling araw, tanghali,
mostly po ng atake ay yung pahapon, yung mga bandang 4 o'clock o 5 o'clock. Hindi ko po yan maunawaan na oras. So, dyan po. Madalas ang atake at saka yung hating gabi, alauna, ganun. At pinag-aaralan ko rin po yan ang sakit ko. Basta ako, sa aking sariling pananaw, ang Diyos po ang lagi kong kasama at siya lang talaga ang aking dakilang manggagamot, mga kaibigan. Kasi di po ba, napakadami pong tao na once lang na inatake, tuloy-tuloy na, di po ba? Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay nakikinig sa ating mga panalangin, na lagi kong sinasabi sa Lord, kapag meron akong atake, Panginoon, wag po muna ngayon. Dahil kailangan pa ako ng aking pamilya, gusto ko pang makasama ang aking mga apo, ang aking mga pamilya, si Bunso, hindi pa nagka-college pa lang, first year college si Bunso ngayon. So, wag muna po, Panginoon. Pagalingin niyo po ako muli. Ayusin niyo po ang aking pakiramdam. At ang Diyos naman po ay tumutugon. Minsan naman, mga kaibigan, kapag yung nahihirapan ako sa aking pakiramdam, lalo na yung sa paghinga, yung parang half-half na lang yung hininga mo, yung hindi talaga yung normal na hinga mo. Sinasabi ko na rin sa Panginoon, Lord, alam niyo po, kung minsan nakakapagod na rin po kasi ilang taon na ba ako na ganito ang pakiramdam. Sabi ko sa Panginoon, napapagod na rin po akong kung minsan, Lord, pero nandoon pa rin ang aking pananalig at pananampalataya sa iyo, na ikaw pa rin ang gagabay sa buhay ko at ikaw pa rin ang magdudugtong ng aking hininga, ng aking buhay. Kaya mga kaibigan, sa nagtatanong nga po kung ano ang pakiramdam ng merong karamdaman sa puso, ito po yun, ang aking mga nararanasan. Kaya wala po tayong ibang lalapitan sa panahon ng may sakit, lalong-lalo na mga kaibigan, kapag wala po tayong sapat na pera o wala tayong naipon na pera para po sa ating karamdaman sa mga darating na panahon. Ano po? Kasi madali lang pong magsabi ng hindi kasi nag-ipon. Kapag hindi po maayos ang ating financial o yung ating kinikita at nagpapalaki ka ng mga anak, nagpapaaral ka, hindi po talaga kayang isabay ang mag-ipon. Kasi kung ano po yung meron tayo, madalas ay hindi nga po sapat. Ng mga panahon po namin ay halos hindi sapat, kinukulang palagi, kaya hindi po kami nakapag-ipon. At nung dumating naman po sa punto na meron na sanang mga pamilya ang aming mga anak, yung 4 at si Bunso lang nag-aaral, pwede na sanang mag-ipon, kaya lang doon naman po ako nagsimulang magkasakit. Kaya yung kinikita ng aking mister ay kulang pa sa kakapahospital sa akin. Bawat kumpain ay mahina ang 50,000. Kung dadalhin naman po, pag emergency ka na, hingalo ka na at dadalhin ka sa public hospital, hindi ko naman po inuhusgahan ang mga public hospital dito sa amin, pero parang hindi po ako aabot ng buhay dahil malayo. Pangalawa, pag nasa public hospital ka, hindi ka rin naman asikasuhin ka agad kahit hingalo ka na. So, mapipilitan ka na sa private hospital tumakbo kung gusto mo pang mabuhay. Ano po? Kasi siyempre wisdom din po yan. Ang Diyos po ay gumagabay
ang Diyos po ay maawain at mahabagin, pero tayo din po ng mga tao ang kailangan kumilos, dumiskarte o gumawa kung ano po ang nararapat at kailangan natin, lalo na po pag emergency ano po. So yun, kumbaga hindi pwedeng isabay ang pag-iipon para sa ating future kapag tumanda na tayo, doon sa panahon na medyo kapos ang ating financial ano po. Tapos nung 2021, hindi pa rin makaipon dahil na mild stroke naman po ang aking mister at hindi na po niya kaya magtrabaho uli na gaya ng dati, kasi ang naapektuhan po sa kanya ay ang kanyang mata. So kumbaga lumabo. Si mister po napakagaling na driver, napakagaling po na katiwala ng kanyang kapatid sa mga kontrata nilang project sa construction. So wala po lahat. Hindi ako pwedeng magtrabaho na mabigat. Si Mr. naman ay hindi trabaho dahil malabo ang mata. So parang ano po, parang huminto. Parang huminto yung ikot ng mundo sa buhay namin. Tapos si Bunso nag-aaral pa. Yung mga anak naman namin ay salamat sa Diyos dahil kahit sapat lang din sa kanila ang kanilang kinikita, pero hindi naman po kami pinababayaan. At isa po yan siniiyak ko sa Lord, na hindi ko pinangarap bilang isang magulang, isang nanay, na malakihin ang aking mga anak o pag-aralin para suportahan kami, kundi ang pangarap ko bilang isang nanay, bilang isang magulang ay makita ko na maayos ang kalagayan ng aming mga anak. Kaya alam nyo mga kaibigan, no, ang Diyos talaga ay sobrang mapaghimmala. Grabe, hindi po natin masukat ang kapangyarihan at ang kahabagan, yung pag-ibig ng ating Diyos. Since 2021, wala na po kaming hanap buhay na mag-asawa hanggang sa panahon ito, pero buhay na buhay po kami. Kapag meron pa akong atake sa puso, hindi po ako dinadala sa hospital, kasi agad-agad kinakausap ko ang Panginoon, Lord, wag naman, wag mo namang hayaan o hintulutan na mapunta ako ng hospital tapos magkaka-utang-utang ang aking mga anak para bayaran ang bill, o kung ano man ang mangyari sa akin ay maapektuhan ang aking mga anak. Wag naman kung ganun. So dito pa lang po sa bahay, nararanasan ko na po yung himala ng ating Diyos. Basta ako mga kaibigan, lagi kong sinasabi na ang buhay namin ay nabubuhay lamang kami dahil po sa habag ng Panginoon, at nai-enjoy ko po yan, ang himala ng Diyos sa bawat araw. Si Bunso ay may mga ginagamit ang Panginoon o binibigay o pinapadala ang Diyos na mga tao na alulod ng kanyang biyaya, maliban po sa aming paraan kung paano po magpatuloy si Bunso sa college. Pero may ginagamit po ang Panginoon para magbigay kay Bunso ng allowance, at si Bunso ay determinadong makatapos ng pag-aaral. Kapag wala siyang pasok ay nagpa-part-time po sa mga pwedeng pag-part-time na kumita siya. So pinababayaan ko lang mga kaibigan, kasi
19 years old na siya para malaman niya ang buhay. Kasi noong mga panahon na ang mga anak namin na apat, hindi po nila naranasan yung ginagawa ni Bunso ngayon kung paano niya tulungan ang kanyang sarili din. Meron pong SS pension ng aking mister, pero kung aking titignan, kulang pa sa aming gamot. Pero nakakaraos naman po mga kaibigan. Sobrang mahabagin po ang Panginoon. Talagang ang Diyos po ay gumagawa ng kaparaanan ng himala kung paano po masuportahan ang aming pangailangan. Ang kagandahan lang po talaga ay hindi kami umuupa ng bahay. Ang anak ko na nandito sa bahay namin na may pamilya, sila po ang nagbabayad ng bills, sila po ang gumagastos sa aming pagkain. Kaya ako naman po, ang duty ko lang ay manalangin sa Panginoon. Pero hinihiling ko pa rin sa Diyos na sana yung kalakasan na binibigay sa amin ng Panginoon ay magkaroon pa rin kami ng hanap buhay para matustusan namin patuloy ang pag-aaral ni Bunso, pero din ang aming mga personal needs. Yan mga kaibigan, yan po ang takbo ng buhay natin dito sa mundo. Hindi po pare-pareho ang design ng buhay natin. Pero kahit hindi man po pare-pareho ang design ng buhay natin, huwag po nating hayaan na tayo po ay mapalayo sa ating Panginoon. Sagana ka man, hindi ka man sagana, may sakit ka man o wala, mahina ka man o malakas, dapat po lagi po tayong nakatune in sa Panginoon ang ating pananampalataya. Ang ginagawa ko po dito sa aking YouTube channel, masaya po ako yan mga kaibigan kapag nakakapagbahagi po ako ng salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel, at pinupuri ko ang Panginoon sa oras na ito dahil tayo po ay nasa Jeremiah, tapos na po tayo sa Jeremiah at sa mga panaghoy na po tayo, sa aklat po ng mga panaghoy. Alam niyo po, kapag busy po ako sa mga bagay na ginagawa ko sa Panginoon, hindi ko po nararamdaman yung aking puso na may diferensya. Hindi ko rin po naiisip ang aking kalagayan o ang mga sakit namin. Hindi ko rin po iniisip ang kalagayan namin sa buhay kasi andoon po yung aking pananalig sa Panginoon na bahala na ang Diyos sa amin. Nakikita ng Panginoon ang ating kalagayan sa buhay. Alam na alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. At lalong alam na alam ng Diyos ang ating pangailangan. Kaya wala po tayong ibang gagawin. Sa kagaya namin na, kumbaga, pag tinignan mo, disabled physically, pero hindi ko po iniisip yon na hindi na namin kaya, kundi andun yung pananalig ko na ang Diyos ay hindi nagpapabaya, ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos ng himala. Yan po. So, ang isa pong kagalakan lang talaga ng buhay ko kapag andito po ako sa aking YouTube channel. At gaya ngayon, nagkukwento ako sa inyo at doon sa mga panahon na ako ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at meron po tayong Bible reading. Alam niyo mga kaibigan, na kapag hindi niyo po ako naririnig na nagba-Bible reading, ibig sabihin may mga sitwasyon po yan na
hindi maganda sa aking pakiramdam. Minsan naman, maingay ang paligid, pero mahirap po kasi magbasa ng tuloy-tuloy o magsalita ng tuloy-tuloy kapag habol-habol po natin ang hininga. Ano po? So, yun po ang kagandahan. Kahit meron po tayong nararamdaman o meron po tayong karamdaman o sakit sa ating katawan, dapat manaig pa din yung ating pananalig sa ating Diyos, dahil kapag ang ating isip at ang ating damdamin ay sa nararamdaman na lang natin nakatune in, malulugmok po tayo at panghihinaan tayo ng loob. Ako po, kapag nakakaranas na po ako ng matinding nahihirapan akong huminga, dalawang bagay lang yan ang nakikita ko: kamatayang pisikal at yung buhay na walang hanggan. Yan. Kasi diba mga kaibigan, hindi naman tayo makakauwi sa ating tunay na tahanan sa langit kung hindi mamamatay ang ating pisikal na katawan, di po ba? Kaya nakadepende po sa ating Diyos kung kailan niya tayo kukuhanin, kung kailan niya bibigyan ng end o katapusan ang ating pansamantalang pananatili dito sa mundo. So, ang kailangan lang po natin ay pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong kabahan, kundi kapag nasa gitna po tayo ng pagsubok, pikit lang po natin ang ating mga mata at manalangin po tayo. Tumawag po tayo sa ating Diyos. At yun na. Ako po, pagkatapos kong manalangin, kinakalma ko na yung sarili ko at nag-worship na po ako yan. At maya-maya po yan ay kakalma na. May mga time po na kapag grabe na po talaga ang kabog na halos gumaganon na po yung t-shirt ko. Kumukuha po ako ng ice, yung cold water, mga kaibigan. May nagturo kasi sa akin yan. Kapag hindi ako nag-chill, yung cold water po, may lagayan po ako ng cold water, tapos ginaganon ko po dito sa dibdib. Nakababad lang po yung malamig. Tapos kung minsan naman nararamdaman ko na tumataas yung aking BP, dinidiin ko po dito yung malamig dito sa ulo. So, purihin po ang ating Panginoon kasi mula po boy, maingay ka. Mula po 2016 na ako po ay na-emergency palagi. Sandali lang po makakita. Boy! Huwag maingay. Yan si Impoy. Hanggang ngayon po 2024 na. So 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Sa September po ay ano na po siya, 7 years na sa September. So isang malaking himala mga kaibigan, kasi graduate ng aking bunso sa elementary, graduate na ang aking bunso sa high school, grade 12. Ngayon po ay first year college na siya. At purihin po ang Panginoon. Andito pa rin po ako. At salamat po sa Diyos sa kanyang pamutihan sa aming mga buhay. Ito po
buhok ko mga kaibigan, talagang since birth po yan, manipis po kasi ang buhok ko. Nagmana po yan sa tatay namin. Kaya lang, kapag matindi po ang kapag ang cancer po ay nag-a-active, nalalagas po yan. Yung isang bunot na ganun, marami po yung nalalala. Pero ngayon salamat sa Diyos kasi wala pong gaanong nalalagas. Pero may mga panahon po na talagang nalalagas po siya. Tapos, yung aking breast cancer, dati po, nag-bleeding siya. Ako po ay patuloy na nanalig sa Panginoon dahil medyo 2 years na yata, na hindi, almost 2 years na hindi nagbe-bleeding at lagi lang siyang tuyo. May mga time din na biglang kikirot. Alam niyo po yung kirot na parang hinihigit yung hininga mo. Yung parang ultimo, yung pinakamaliit na ugat ng katawan mo ay may pain. Yan. Ganyan po ang cancer pala. So, yan pong mga may cancer na parang natutuyot ang katawan, tapos parang ang tanda-tanda na dahil po siguro yun sa sobrang kirot, yung pain na nararamdaman. At purihin nga po ang Panginoon mga kaibigan. Pansin nyo, okay po ang aking katawan. Hindi po siya natutuyo. At yun nga po, nakakatulong din po talaga yung nilagang malunggay sa cancer, sa puso, lahat na. Sa cholesterol. So, lahat po na nakikita nyo sa akin, kahit man po yung aking mga joke na mga shorts videos ko, mga pasayaw-sayaw po dyan. Yung iba po dyan na exercise ko, yung iba po ay pang good vibes lang yan. Talagang pinupuri ko po ang Panginoon dahil kakaiba po ang ginagawa niya sa buhay ko. Napakadami po may mga sakit na kanser nung nakaraan lang, mga ilang buwan na ang nakalipas, siguro mga 5 months ago. Yung pinsan ko na teacher, araw-araw ay kausap ko sa Messenger, nagla-likes din ako sa kanyang mga post. Nakala ko okay na siya kasi nagpa-opera. Lumaban din po siya, mga almost 3 years din na lumalaban, o 2 years. Kaya lang mga kaibigan, wala din. Humina siya doon sa kanyang chemotherapy. Kaya nga po ako, hindi po talaga ako nagpa-opera, hindi po ako nagpa-chemo, hindi po ako nagpa-radiation. Kasi ang una pong papatayin, yung good and bad cells, mainit po yan, tatamaan po yung lungs mo. Yung immune system mo, pag mahina, wala na. Kasi mainit po yan yung chemotherapy. Malalagas ang buhok mo hanggang sa kapag hindi mo na kaya, mawawala ka. So, yan po ang ang mga sitwasyon ng may sakit. Maliban po sa aking mga atake sa puso, dito po ang mga breast cancer, pero hindi ko po yan pinoproblema mga kaibigan kasi problema po ng Diyos yan. Trabaho po ng Panginoon yan ang paggalingin ng mga sakit natin. Ang trabaho lang po natin ay yung manalig sa ating Diyos at huwag po tayong mawala sa Panginoon. Natili po tayong manalig sa Panginoon. At manatili po yung ating pananampalataya sa Diyos at pagmamahal natin sa Diyos. At trabaho na po ng Diyos ang lahat. Yung mga bagay na hindi na po natin kaya,
ibigay na po natin sa Diyos yan at hayaan natin trabahuin ng Panginoon yan, na hindi po tayo yung nag-iisip, pinapahirapan natin ang ating sarili. Huwag po natin gawin yun kasi ang sakit lalong lumalala kapag stress po tayo. Yan po ang trabaho ng stress. Nagpapalala ng sakit at nag-create ng sakit sa ating katawan. So, yan lang po mga kaibigan ang pwede kong ibahagi sa inyo ngayong araw. Kung hindi nyo man po ako nakikita madalas, pagpasensyahan nyo na mga kaibigan kapag boses lang po ang inyong naririnig. Ayan, hindi po ako sanay na mag-video na ang mukha ko ang pinapakita ko sa inyo. Pero ngayong umaga po, nagpakita ako kasi ni-request po ng isa nating kaibigan na sana ma-explain ko kung ano ang mga nararamdaman ng mayroong sakit sa puso. Yan. Pero I claim it by faith na pinagaling na ako ng lubusan ng Panginoon. Araw-araw sinasabi ko sa Lord, salamat Panginoon sa mga tinamo ng Panginoong Hesus na kanyang mga latay. Dahil sa pamagitan ng mga latay na tinamo ng ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang salita na ang lahat ng mga sakit karamdaman ay pinagaling niya na ng lubusan. Ang kailangan lang po natin ay manampalataya na maniwala tayo na totoo na pinagaling na nga tayo ng ating Panginoon. So, yun mga kaibigan, ang maganda sa buhay ng isang tao na kahit wala po tayong maraming salapi. Minsan nga mga kaibigan, piso na lang, minsan wala pa kahit durog na piso o yupi na piso, wala pong laman ang wallet ko minsan, pero feeling ko ang yaman-yaman ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ko na napakayaman ng ating tatay sa langit at mga anak niya tayo. So meron po tayong karapatan na humiling sa ating Panginoon na isupply niya ang ating pangailangan at purihin po ang ating Diyos. Hindi naman po siya nagkukulang sa amin. At salamat sa mga himala ng Diyos. Salamat din sa ating pamilya. Salamat din sa aming mga kaibigan, mga kapatiran kay Kristo na kahit hindi nila alam ang aming kalagayan ay kinakausap sila ng Panginoon para dalhin yung tulong na kailangan namin. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ko po talaga ugali yung mag-confide o dumaing sa tao na, uy, may sakit ako, tulungan nyo naman kami. Hindi po talaga ako ganun mga kaibigan. Minsan nga, merong nag-offer, kaya lang ng tulong, kaya lang hindi rin ako tumatanggap basta-basta kasi mahirap pong tumanggap ng tulong na alam niyo na yun, yung tulong na sa bandang huli ay isusumbat, masasaktan po tayo. Kaya ako po, lahat ng tulong na natatanggap namin ay talagang may kasama pong pag-ibig, may kasamang malasakit, at may kasamang pananampalataya sa Diyos. Kasi mga kaibigan, masarap pong tanggapin yung tulong na talagang kalooban ng Diyos. Hindi yung tulong na merong halong panunumbat at pagmamalaki at ipamamalita. Alam niyo po yung tulong, ayan, puntahan po natin yung meron pala akong nai-post doon sa ating community na tulong. Anong klaseng tulong ba ang tama? Ang tulong po na tama ay yung tulong na may kalakip na pag-ibig. Kasi kapag may kalakip na pag-ibig ang uri ng tulong na ating ginagawa, andyan po yung compassion, andyan po yung burden, yung totoo. Hindi po natin yung isinusumbat, hindi rin natin ipinagmamalaki, hindi rin natin ipinamamalita. Kundi yan po ay talagang bumukal sa ating puso. Yan po yung napakasarap na
na uri ng pagtulong. Meron din naman pong mga tulong na tutulungan kita kasi meron akong kailangan sa'yo. O kaya tutulungan kita kasi sobra-sobra naman yung biyaya na nasa amin. Tutulungan kita kasi tumatanaw ako ng utang na loob sa'yo. Alam niyo mga kaibigan, huwag nating ilagay yung tulong na isang utang na loob. Kasi alam niyo po, kapag tumulong tayo sa ating kapwa, ang sabi ng Panginoon, yung tinulungan natin ay hindi yun ang magbabalik ng tulong sa atin, kundi yan ay parang pautang natin sa Diyos. Yung tulong na ating ginagawa at ang Diyos ang nagbabayad sa atin ng ating ginawang kabutihan o tulong sa ating kapwa o sa ating mga kapamilya o sa ibang tao na hindi natin kilala. Ano po? Ngayon, kapag isinumbat na po natin yan, o ipinagmalaki pa natin ang tulong na yan, ipinamalita pa natin, sabi po ng salita ng Diyos, bayad na ang Diyos sa atin. Ang Diyos po, hindi po hindi po niya papantayan. Kunyari, nagbigay ka ng 1,000 sa isang tao. Ang ibabalik ng Diyos, hindi po 1,000 Minsan po, 10 folds, minsan higit pa. Kasi hindi nga po pwedeng pantayan ng Diyos yung ginagawa natin. Kasi siya yung Diyos natin So mas higit pa doon sa ginagawa natin ng ating mararanasan mula sa Panginoon. At saka tandaan po natin, ang pagtulong, ang paggawa ng mabuti, ito po ay bunga ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayong tumulong na labag sa ating kalooban. At huwag po natin gawin yung tulong na, kung hindi lang dahil sa nanay mo, kung hindi lang dahil sa kapatid mo na naging kaibigan ko, kung hindi lang, huwag nang ganun. Pag tumulong tayo, o kaya may nagsasabi, kung hindi lang ako born again, kung hindi lang ako anak ng Diyos, hindi ko gagawin ang tulong na to. No. Huwag po natin gawin yun kasi magiging lang po yun. Wala pong kabuluhan ang ganung uri ng tulong. Masarap po yung tulong ng kapatid. Andito ako, pinadala ko ng Panginoon sa'yo. Ano ba ang gusto mong tulong? Yan. Tapos na. Kapag nakapagbigay na po tayo ng tulong, tapos na. Hindi natin kailangan ipagkwento pa, ipagsabi o ipagmalaki. Wala po tayong karapatan na magmalaki sa harapan ng Panginoon dahil sa bawat araw, mayaman ka man, mahirap ka man, lahat po tayo ay tinutulungan ng Panginoon. At never pong sinumbatan tayo ng Diyos kapag tayo gumagawa na ng kasalanan sa Panginoon. Hindi po sinasabi ng Diyos sa akin na tinutulungan na kita, pero nagkakasala ka pa, sinasaktan mo ang puso ko. Hindi po ganun ang Diyos Ang Panginoon po, pag tumulong, talagang wala pong sumbat yun, kundi sa pamagitan ng kanyang salita, naroon po ang kanyang paalala sa atin para hindi po tayo mariwara. So, yan mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin kasi tatagal na naman po yung ating usapan. Baka magsawa kayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Hanggat buhay pa po ang inyong Lola Rely, Nanay Rely, ay makikita nyo po ako dito sa aking YouTube channel. Maririnig nyo po ang aking boses at loobin nawa ng Panginoon na magsama pa po tayo ng matagal. At sana hindi nyo po questionin yung aking mga funny videos dyan, yung mga pag good vibes ko po na video dyan, mga short videos. Kasi mga kaibigan, para hindi naman po kayo mainip sa aking YouTube channel. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay nakatingin lang po sa ating puso, hindi po sa ating ginagawa, kundi kung ano ang kalagayan ng puso habang tayo ay may ginagawa na po. So, ako po yung mga short videos ko, ang nasa puso ko po yan, ay para po mapasaya kayo, mapangiti kayo, mga good vibes kayo, mapatawa kayo. Yan lang po. At gusto ko pong ipakita sa inyo na kahit ako ay mayroong mga sakit o karamdaman sa aking physical na katawan, pero yung joy ng Panginoon
na nakikita nyo sa aking mga short videos, yan po ang gusto kong ipasa sa inyo. Na hindi po dahilan na ikaw ay may sakit ay malulungkot ka na. Hindi po dahilan na ikaw ay may sakit ay katapusan na ng mundo. Hindi po dahilan na ikaw ay may cancer ay wala ka ng sigla, wala ka ng pag-asa. Meron at meron po tayong pag-asa. Kahit yung mga naghihingalo, kapag niloob ng Diyos yan, na bigyan pa ng extension ang buhay, kapag nakita ng Diyos nandoon ang pananalig, tatagal po tayo, makakasama po natin ang ating mga pamilya. So yun lang mga kaibigan, at lagi kong sinasabi sa ending ng aking mga videos na patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, patuloy po tayong ingatan ng ating Diyos, ganun din po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga sambahayan at ating mga kapamilya, lahat ng mga tao na nais nating abutin sa ating panalangin. Ipatuloy pong pakabalutan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bye!